Kapag ang kalangitan ay nagbitak-bitak na, kapag ang bituin ay naglaglagan na, kapag ang kabundukan ay nagliparan na, kapag ang lahat ng karagatan ay nagliyab na. Imagine niyo yung pangyayaring yun, mga kapatid. At kapag ang araw ay lalapit sa tao ng napakalamit na halos isang dipa na lang. Imagine natin yun, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kung gaano katindi ang sitwasyon sa panahon na yun. At sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na yaon, fataran nasa sukara wa mahum bisukara walakin na azaballahi syadid. At makikita mo sa araw na yaon, ang mga tao ay para silang mga lasing, ngunit hindi sila mga lasing. Ngunit sa araw na yaon, ang parusa ni Allah ay matindi. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Sa unahan ng verse na ito. At nakikita mo, ang mga buntis na hindi pa nila kabuwanan ay makakaanak sila, manganganak sila. Dahil sa tindi ng sitwasyon na kanilang mararanasan. Kaya hindi ito dapat maranasan ng isang taong mananampalataya. Kaya naman padadalhan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sino mang may katiting na paniniwala sa Kanya at kabutihan sa Kanyang puso ng malamig na hangin at kukunin ang Kanyang kaluluwa at mamamatay siya bilang awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang matitira na lamang dito sa mundong ito, isipin nyo na lang ang mga sitwasyon at pangyayari, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ang lahat ng kabundukan ay magliliparan na para siyang cotton na kapag hinipan mo magliliparan. At lahat ng karagatan ay magliliyab na parang impyerno na ito ay magkakaroon ng apoy. Maglalaglagan ang mga bituin, magbibitakan ang mga kalangitan. Sinong tao ang ini-imagine pa lamang niya ito ay maaatim niya at kakayanin niya yung sitwasyon na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya ipanalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na bago dumating ang pagkakataong ito o yung sitwasyon na ito, tayo ay binigyan niya ng awa at hindi natin maranasan ang sitwasyon na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Maaaring ang iba sa atin ay ngayon niya lang ito maririnig, ngunit kabilang sa paniniwala nating mga Muslim ay ang paniniwala sa mga anghel. At ang mga anghel na ito ay may kanya-kanya silang gawaing iniatang sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kagaya ni Anghel Jibril na siya ay pinagkatiwalaan ni Allah sa revelasyon. Kagaya ni Anghel Mikail na pinagkatiwalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pananim at ang ulan. Kagaya ni Malakul Maut na pinagkatiwalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang katiwala niya sa pagkuha ng buhay ng isang tao. At kagaya din ng mga naunang anghel, may anghel na tinatawag ang kanyang pangalan na si Anghel Israfil. Si Malaika o si Malak Israfil, si Anghel Israfil ay ang pinagkatiwalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pag-ihip ng trumpeta. Ang trumpetang ito ay nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ano yung trumpetang sinasabing ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siya ay pinagkatiwalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pag-ihip ng trumpeta. Sa isang narration ng hadith, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, papaano ako? Noong kalagitnaan ng pagsasalita ng Propeta Muhammad, sabi niya, papaano ako magsasaya samantalang alam ko na ang tagapangalaga ng trumpetang hihihip dito, ang trumpeta ay nandun na sa kanyang bibig, na nangangahulugan na any moment na sabihin sa kanya ni Allah na simulan mo na ang pag-ihip, ay iihip siya at nakatapat na doon sa kanyang bunganga yung dulo ng trumpeta.
mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Nababanggit din sa pagpapaliwanag na ang trumpetang ito, yung sur na tinatawag, ang pinakadulo nito na labasan ng tunog, ang pinakadulo nito ay kasing laki at kasing lawak ng kalangitan at ng kalupaan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, just imagine at imaginein na lang natin kung gaano kalaki ang trumpetang ito na kung saan lalabas dito ang tunog. At ito ay nababanggit sa Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung tinatawag na pag-ihip ni Anghel Israfil sa trumpetang ito. May mga nagsasabi sa isang narration ng hadith na magkakaroon ng 3 uri o 3 beses na pag-ihip sa trumpetang ito. Ngunit ang pinakatama, sapagkat ang unang hadith na ito ay daif o hindi siya tumpak, ang pinakatama ay ang nabanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Sa Surah Az-Zumar, na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa verse 68, sabi ni Allah, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, at hinipan ang trumpeta, فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, at kaya naman ang lahat ng nasa kalangitan at ang lahat ng nasa kalupaan ay saik. Ibig sabihin ng saik, sila ay mamamatay ng biglaan. Yun ang ibig sabihin ng saik. Mamamatay at mawawalan ng buhay ang sino man o anumang nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan. Yung unang pag-ihip ng trumpeta. Illa man sya Allah, maliban sa sino mang gustuhin ni Allah at binigyan niya ng exemption sa pag-ihip na ito. Ipinapaliwanag ito ng ating mga scholar kung sino-sino ang mga exempted dito sa pagkamatay sa unang pag-ihip nito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang unang pag-ihip ay mamamatay ng biglaan ang lahat ng nasa kalangitan at ang lahat ng nasa kalupaan. Illa man sya Allah, maliban na lamang sa sino mang gustuhin ni Allah na hindi siya mapasama doon sa pagkamatay. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. At pagkatapos nito ay iihip ng muli ng panibagong pag-ihip, fa idza hum qiyamun yanzurun. At kaya naman ang mga tao, sila ay magsisipagbangon ng muli mula sa kanilang mga libingan at sila ay titingin lamang sa isang direksyon. Fa idza hum qiyamun yanzurun. Sila ay nakatingin at nakamasid sa isang direksyon. Ito yung sinabi ng propeta, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, ang isang Muslim naniniwala na darating yung pagkakataon na hihihipan ni Anghel Israfil yung trumpetang yaon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sa pagkakataong na ibibigay yun ni Allah subhanahu wa ta'alang order sa kanya, ang matitira na lamang tao dito sa mundong ito ay ang mga pinakamasasamang tao dito sa mundong ito. Nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith rawahu Muslim fi sahihi min hadith Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhakara ma yahduthu fi akhir az-zaman faqala ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته.
sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay tumatalakay sa mga pangyayari sa huling yugto ng mundong ito. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa pinakahuling yugto ng mundong ito, bago dumating yung araw ng paghukom, ay magpapadala si Allah subhanahu wa ta'ala ng isang hangin, isang uri ng hangin, malamig na hangin, na papasok sa lahat ng taong kahit may katiting na paniniwala at may katiting na kabutihan sa kanyang puso. At kapag pumasok ito sa katawan ng isang tao na may katiting na pananampalataya at paniniwala kay Allah, ay kukunin ang kanyang buhay. Rahmatan, bilang awa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang tao. Sapagkat ang lahat pagkatapos nito na mangyayari ay kahindik-hindik at kagila-gilalas, at hindi ito kayang maranasan ng isang taong may pananampalataya kay Allah. Hindi dapat maranasan ng isang taong may pananampalataya, at least may katiting na pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginin na lang natin pagkatapos nito na kukunin ang lahat ng tao, kahit pumasok pa sa isang bundok, sa isang yungib ang isang tao, para siya ay magtago, ay papasukin ito ng hangin na ito, malamig na hangin na ito, papasok sa kanya. Ang ayong pagpapaliwanag ng ating mga scholars, papasok sa kanyang, dito sa kanyang kilikili, at papasok sa kanyang katawan at kukunin ang kanyang buhay. At walang matitirang tao na may mabuting puso maliban kanyang kukunin. At ang matitira na lamang yung siralul khalq, yung pinakamatitinding mga tao, pinakamasasamang tao dito sa mundong ito. Kasi bakit? Imagine niyo na lang mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang pangyayari sa araw na yaon. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, idhas samaun fatarat, kapag ang kalangitan ay nagbitak-bitak na. Mahihirapan ng isa, hindi dapat maranasan ng isang mananampalataya ang sitwasyon na ito. Kapag ang kalangitan ay nagbitak-bitak na, kapag ang bituin ay naglaglagan na, kapag ang kabundukan ay nagliparan na, kapag ang lahat ng karagatan ay nagliyab na. Imaginin niyo yung pangyayaring yun, mga kapatid. At kapag ang araw ay lalapit sa tao ng napakalapit na halos isang dipa na lang. Imaginin natin yun, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kung gaano katindi ang sitwasyon sa panahon na yun. At sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na yaon, fataran nasa sukara wa mahum bisukara walakin na azaballahi syadid. At makikita mo sa araw na yaon, ang mga tao ay para silang mga lasing, ngunit hindi sila mga lasing. Ngunit sa araw na yaon, ang parusa ni Allah ay matindi. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, sa unahan ng verse na ito. At makikita mo ang mga buntis na hindi pa nila kabuwanan ay makakaanak sila, manganganak sila, dahil sa tindi ng sitwasyon na kanilang mararanasan. Kaya hindi ito dapat maranasan ng isang taong mananampalataya. Kaya naman padadalhan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sino mang may katiting na paniniwala sa Kanya at kabutihan sa kanyang puso ng malamig na hangin, at kukunin ang kanyang kaluluwa at mamamatay siya bilang awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang matitira na lamang dito sa mundong ito, isipin nyo na lang ang mga sitwasyon at pangyayari, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ang lahat ng kabundukan ay magliliparan na para siyang cotton na kapag hinipan mo magliliparan. At lahat ng karagatan ay magliliyab na parang impyerno na ito ay magkakaroon ng apoy. Maglalaglagan ang mga bituin, magbibitakan ang mga kalangitan. Sinong tao ang ini-imagine pa lamang niya ito ay maaatim niya at kakayanin niya yung sitwasyon na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya ipanalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na bago dumating ang pagkakataong ito o yung sitwasyon na ito, tayo ay binigyan niya ng awa
at hindi natin maranasan ang sitwasyon na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Nakalagay dito, thumma nufikha fihi ukhra, at pagkatapos nito ay iihip ng muli si Anghel Israfil sa trumpetang ito, fa idahum qiyamun yandurun. At ang lahat ng mga tao ay sila ay tatayong ng muli at sila ay magsisibangunan. Sa isang narration ng hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang mga tao kapag sila ay namatay, ay babalik sila sa lupa at maaagnas, mabubulok ang kanilang katawan, maliban na lamang sa isang porsyon, sa isang bahagi ng katawan ng tao na ito ang hindi nabubulok at hindi masisira. Ito yung pinakadulo ng spinal cord ng isang tao. Yung pinakadulo ng kanyang spinal cord, dito merong parang maliit na buto dyan, na ito yung sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ito yung hindi nabubulok at hindi mabubulok at hindi masisira. At mula dito, pag ang tao ay bubuhayin ng muli ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay magpapadala siya ng ulan sa kalangitan, na ang mga tao ay magsisibangunan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nakagaya ng pagtubo ng mga halaman. Mula doon sa butong yan na hindi nabulok, ay doon muling bubuhayin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng tao dito sa mundong ito, upang humarap sa paglilitis kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Ang lahat ng tao ay titingin lamang sa isang direksyon. At sa isang narration ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang lahat ng tao sa araw na yaon ay babalik sila sa kanilang dating original na kalagayan, na sila ay ang kalalakihan ay hindi mga tuli at sila ay hubot-hubad. Kaya naman nung narinig ito ng asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na si Aisha, sabi niya, "O ya Rasulullah, lahat ba ng tao sa panahon na yaon ay hubot-hubad?" Ang ibig sabihin, papaano yun ya Rasulullah? Hindi ba sila magtitinginan sa kanilang katabi sa kaliwat kanan nila? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi Aisha, hindi yan kagaya ng sitwasyon sa iniisip mo. Sa araw na yaon, walang taong maiisip pa niyang lumingon sa kaliwa at kanan upang siya ay sumilip, sapagkat bawat isa ay merong kanya-kanyang pinagkakabalahan at inaalala kung siya ba ay makakapasa sa mga pagsubok at parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ganun, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang paniniwala natin sa pagkabuhay ng muli ay tunay at totoo. At isa lamang, ang isa sa pwede nating makuha dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang kabuhay ng muli natin sa araw na yaon ay paghandaan natin, sapagkat dito magsisimula ang pagtatanong sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng ginawa natin dito sa mundong ito. Magpasalamat ka kung ikaw ay mabuting tao at ang ginawa mo dito sa mundo ay kabutihan, at tanggapin nawa ni Allah ang kabutihang ginawa mo. Ngunit kung hindi kabutihan ang ginagawa mo at hindi kabutihan ang iyong naging buhay dito sa mundong ito, may panahon pa upang ikaw ay magtauba at humingi ng tawad at ikaw ay gumawa ng kabutihan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.